Okay guys, usapang logi naman tayo ngayon. Sino dito yung hindi pa nalulugi? Nagdinegosyo ka na hindi ka pa nalulugi. Parang wala pang ganon guys, no? Kasi once na papasok ka sa isang negosyo guys, hindi po talaga maiwasan hindi ka malulugi. Okay. So taas kamay sa hindi pa nalulugi dito. Ayoko magtaas kasi nalugi na rin ako guys. So marami tayong bagay, maraming paraan paano nalugi, ano nangyari. So ako naman discuss ko about sa nangyari lang sa akin, no? So, nagbe-base lang din po ako sa sarili ko, sa anong nangyari nga po. So, actually matagal ko nang gustong gawan to ng video, kaso nga lang talaga, medyo hindi umaakma yung panahon, yung araw, yung mga gawain ko, medyo pag time na gusto ko nang gawin, may dumating bigla na ganito. So, importante yon. So, inuuna ko muna. So, ngayon, medyo hindi ganun busy. So, gagawan ko siya na. Wala akong dalang listahan ito guys ha. Nagbabase lang ako doon sa aking basta kung ano nung meron o anong natutunan ko about sa pagkalugi. So, dyan tayo guys, no? Lahat naman tayo, once na ikaw isang negosyante na talagang malulugi ka talaga. Darating talaga sa point na malulugi ka. Pero, hindi lahat na nalulugi ay nagpapatuloy. Lugi ka na nga, papatuloy ka pa. Ganito yon. Once kasi na pasukin mo yung mundo ng negosyo guys, pinakaunang mangyari talaga dyan, yung pagkalugi. Yun. Hindi talaga maiwasan yan. Hindi talaga, huwag mong sabihin na hindi mo nangyayari at nangyayari talaga yan. Nangyayari at nangyayari talaga pagkalugi. Nasa na yan kung ipagpatuloy mo siya. Gets po ba? Okay, example ito. Since ako ay loader nationwide, no? Nagsusupply ng load nationwide. So, nagkamali ako, no? Example ko sarili ko kasi tunay ito nangyari sa akin. Nagkamali ako, guys. May nagpa-LC sa akin na retailer ko. So, ngayon, amin doon naman ako ang mali doon. May na lang talaga guys, yung LC niya mura lang din at kaya ko lang din siyang palitan. So nagkamali ako ng number. Kasi dati kasi ang ginagawa ko, type ko lang ang number nila. Hindi ko pa alam masyado yung copy paste na tinatawag nila. So ang ginagawa ko, tinatype ko yung number nila individual o pa isa-isa. So nagkamali ako na isang number guys. So doon ko na send sa ibang number at hindi po dumating sa kanya. So, yun, lugi ka na doon. Kasi, no choice ka, kundi, kailangan mo na loadan o palitan mo yung LC mo sa kanya na hindi man dumating kasi sa ibang number mo na LC. Di ba, lugi na yon. O anong ginawa ko? Huminto ba ako? Siyempre hindi. Kasi iniisip ko guys, yung perang yun, kikitain ko pa yun kung magpapatuloy ako. Ito na naman, may nagpa-load na naman sa akin dito sa tindahan. Ang nangyari, nagkamali na naman ako ng number guys. Talaga maiwasan yun. Talagang mangyayari yun guys. Pag loader ka, talagang mangyayari na magkamali ka ng number at punta doon sa ibang number ang load mo. So no choice ka kundi palitan ulit at loadan mo ulit siya sa load na gusto niya doon sa number niya. O di ba logi din yon? Huminto ba ako? Hindi. Kaya tulad ng sinasabi ko guys, hindi lahat na nalulugi ay nagpapatuloy. Ang iba kasi guys, once nakaramdam na ng failure, nakaramdam ng pagkalugi, nakaramdam ng pagkalamig sa negosyo, iiwan na nila yun. Maghahanap na ng ibang pagkakitaan, i-give up na niya. Yun ang ibig sabihin na ay hindi ka talaga utak negosyante. Kasi kung utak negosyante ka, tiisin mo yun eh. I-mindset mo talaga guys, nakikitain ko pa yung perang yun. Gagawa ko ng paraan, paano ko kitain yung nawala sa akin. Tulad nung sa araw, no. Ngayon lang, March, pag intern ng March 1, March 2. Yung anak ko, inutusan ko yung panganay ko si CJ na mag-cash in 10,000 pesos doon sa Mercury sa complex. Ito na nga.
dati-dati naman talaga siya nagka-cash in kasi nga may times talaga na tinatamad ako lumabas kasi maaga din po yun. So, nakasulat na doon sa numero, sa papel yung aking number tsaka kung magkano yung ika-cash in, 10,000 nga po yun. Nasa kanya na ang pera, no? So, ngayon, maya-maya, may dumating na 10 pesos. 10 pesos lang po guys ha. Kasi, tapos maya-maya, may dumating na 8,000 plus. 8,000 something na. Basta instead na 9,000 ang kanya i-cash in kasi nahulog na daw niya ang 1,000 tapos nag-okay daw. So, ganito nangyari guys. Pagkapindot daw niya sa numero, hindi agad nag-appear doon sa machine, Gcash machine. Di ba yung sa Gcash, yung sa, ano tawag doon? Yun nga yun, Gcash machine na tawag ko doon. Hindi agad mo siya mapipress kapag di mo titingnan kasi hard touch nga po siya. So, may nag-text sa akin, may sukli na galing sa basta may sukli dat kanya, yan. So, pinuntahan namin, ako doon. So, yun pala ang nangyari guys. Nagkamali ang anak ko sa pagpindot ng numero at hindi doon upper sa screen. Kaya ang nailagay niya is 10 pesos lang po na-cash in niya. Kaya pala paghulog niya sa 1,000, nag-okay agad. So, ibig sabihin, meron pa akong sukli doon na 900 plus. Kaya pala may nag-text sa akin may sukli. So, ang dumating sa akin total is 8,000 plus. Hindi talaga naging 10,000 kasi na-exceed na ako agad-agad, na-exceed na kasi ang Gcash kasi guys hanggang 8,000 lang po ang limit pag exceed ka na, so counts na siya ng 2%. So, ang ginawa ko, pumunta ako doon, kinilaim ko po yung sukli na 970. O di ba? Malaki ang nawala sa akin. Ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan guys para maibalik yung pera na nawala sa akin sa load. Kasi sa load ko po yun. So pagkahapon na, nag-isip ako, sabi ko magbinta ako ng hot cake. Yan ang naisip ko guys. So, di ba? Kapag utak negosyante ka guys, maisipan mo yun. Yun ang iniisip, yun ang yun, ang intindihin mo yung paano mo siya bawiin. Hindi yung titigil ka na. Kasi kung titigil ka, once nalugi ka, ibig sabihin hindi ka utak negosyante, wag mo na lang pasukin yung pagiging isang negosyante guys kung wala kang gayaan. Kung mainipin ka. Kung wala kang habang pasensya, kung wala kang wala kang gagawin kung paano mo siya babawiin. Kung wala kang ganun, wala ka na lang magnegosyo. Sayang na yung kikitain mo. Sayang lang puhunan mo dyan na i-enter mo. Akala kasi ng iba guys, napakadali lang. Kasi yung mga tao kasi, totoo lang, hindi nila tinitingnan yung proseso mo. Ang tinitingnan nila yung result mo. Hindi nila tinitingnan kung paano ka gumapang, paano ka umiyak mag-isa, paano ka nagutuman, paano mo tiniis, hindi ka makabili pang sarili mo, para lang mauna yung mga paninda mo, yung mauna lang yung negosyo mo, kailangan makapundo ka dyan. Kasi hindi mo naman talaga pinupost sa Facebook mga gayaan, yung mga failure mo, mga mga loneliness mo, mga down times mo, mga hindi mo pinupost sa Facebook. Kapag ikaw negosyante, hindi ka magpo-post ng gayaan. Ang pinupost mo sa Facebook mo is motivation, mga negosyo mo para makapag-motivate ka ng tao, para makapagpasali ka ng mga tao. Yun kasi ang nakikita ng mga tao guys, hindi na nakikita yung proseso mo. Ang nakikita lang na is yung result mo. Kaya akala nila, napakadali na magnegosyo. Naku, sinasabi ko sa inyo guys, napakahirap. Kung madali lang sana magnegosyo, sana ang lahat ng tao mayaman na, yung mga nagninegosyo na nakaka-start pa lang, sana mayaman na. Diba? Palibasa kasi sa Pinoy guys, kasi, todo yung gaya-gaya po tumaya pagkain sa buhaya. Nakita mo si bahay na ganito, meron namang gayaan. Diba? Dapat kasi, bago kayo pumasok sa isang bagay, pag-isipan nyo muna mabuti. No? Kung kaya nyo ba mag-handle ng ganito, kaya mo bang mag-handle ng stress, kaya mo bang mag-away, kaya mo bang mag-away, no? Kaya mo bang magpabarangay, ganon. Dapat ganon. Dibdiban dito, hindi yung pag nag-negosyo guys, hindi dapat ang ipairal yung puso. Dito. Ang pag negosyo, walang kamag-anak, walang asawa, walang kapatid, walang kaibigan, walang kapitbahay. Kasi hindi naman sila makakatulong sa pag-success mo eh. Oo, nandyan sila, magsusuporta sa'yo, pero real talk, hindi yan sasali sa'yo. Yes, magla-like lang yan. Yes,
magsisin lang yan sa mga upload mo. Ni minsan di yan mag-heart, ni minsan di yan magla-like. Hindi, sa ibang tao pa makukuha ang mga ganyang bagay. Sa ibang tao mo makukuha yung appreciation, yung tinatawag na business partner, sa ibang tao, hindi doon sa mga taong kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, hindi ganun. Hindi. Naghahantay lang yan mga yan ng mga pag-success mo. Pag-success ka na, saka na yan lalapit at lalapit sa'yo. Okay? So, sinasabi ko talaga na hindi lahat nalulugi na nagpapatuloy. Kasi ako, ilang beses ako nalugi, guys. At tindahan, ilang beses na din. Kasi tindahan, aminad naman tayo doon na talagang mabilis ka malugi at talagang malulugi. Malulugi ka talaga pa may tindahan ka, guys. Talagang as in. Kasi sa dami ng tindahan, guys, hindi lahat ng bumibili sa'yo. So, malulugi ka talaga. Okay? So, nag-stop ba ako? Hindi. Pinagpatuloy ko siya. Kasi ang mindset ko, guys, hindi lang naman ngayon eh. Ang bukas ang tinitingnan ko. Future ang tinitingnan ko. Hindi naman talaga lahat ng panahon ganun ang mangyayari. Meron talagang times na nasa ilalim yung gulong mo. Kaya meron tayong tinatawag na gulong ng palad. Kasi hindi every time na nasa ilalim ka. Gagawa ka rin ng paraan syempre. Kung paano ka makapunta sa ibabaw, gagawa ka ng paraan syempre kung paano ka makapunta sa ibabaw. Kasi guys, wala namang ibang kakampi sa'yo eh. Sarili mo lang din. Huwag mong sabihin na kakampihan ka ng asawa. Paano kung asawa mo hindi utak negosyante? Oo, nandyan nga siya. Nagsusuporta lang sa'yo. Paano kung hindi siya utak negosyante? Paano mo siya ma-motivate na magpatuloy kung yun ay hindi utak negosyante? Ang hirap kasi i-motivate, guys, yung taong hindi utak negosyante. Huwag mong i-focus yung oras mo, sarili mo, utak mo, buong buhay mo dun sa mga taong gayaan na hindi naman talaga utak negosyante at hindi mo talaga yan ma-motivate. Kung ikaw naman utak negosyante, kasi papatuloy mo, ikaw mismo makakatulog sa sarili mo, hindi ibang tao. Tandaan mo yan, ha. Walang iba makapag-success sa atin kundi sarili lang din natin. Kung mahina ka, turuan mo yung sarili mo maging malakas, maging matapang. Hindi yung tapang na sumusugod, hindi ganun. Tapang dito, guys. Tapang dito. Connect yan dalawa, guys. Pero wag mong ipairal masyado to kasi bulag nga ang puso. Kapag negosyante ka, ito ang ipairal mo. Magkoconnect yung dalawa, pero mas dito ang ipairal mo. Ganon. Kasi doon ako nagbabase. Di ba lang sabihin nilang grabe naman to, grabe naman yan. Huwag mo isipin ng mga yan. Kasi tulad ng sinasabi ko, ang tinitingnan nila, yung result mo lang, hindi yung process. Nandyan ba sila nung time na umiyak ka? Nandyan ba sila nung time na gumapang ka? Ha? Naghirap ka? Nandyan ba sila nung time na umiyak ka mag-isa na nagutuman ka? Nandyan ba sila nung time na lubog ka na kailangan mo ng pera? Nandyan ba sila? Nalapitan mo ba sila? Hindi, wala. Wala. Ginapang mo mag-isa. Bakit ka nandyan sa katayuan mo ngayon? Kasi ginapang mo mag-isa yung negosyo mo. Huh? So, be proud of yourself. So, kung nakaramdam ka man ng pagkalugi, guys, gumawa ka ng paraan, paano ka makaangat, paano ka makaahon, paano mo siya mababawi. Ganon dapat ang mindset ng isang negosyante. So, yun lang po, guys. I hope na may matutunan kayo. I am Coach Liz, Lots of Tradition Wise. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po at pakihit lang po ang ating notification bell button para ma-notify ka po if ever na meron tayong bagong upload na video. Okay? So, yun lang po, guys. Maraming salamat po. Happy Friday. God bless po mo. Bye-bye.